Magandang araw, Pilipinas. Ito ang inyong balita ngayong araw. Breaking news, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay markado na matapos ang matapang na pahayag ni Senator Bato Ronald de la Rosa na tila pinatamaan si Pangulong Marcos Jr. sa isang isyu na mag-iinit na pinag-uusapan ngayon. Sa ayon sa mga ulat, nagbigay ng mabibigat dokumento si Senator de la Rosa ukol sa mga pulisiya ng Administrasyong Marcos. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Senator Bato ang kahalagaan ng mas agresibong mga hakbang laban sa kriminalidad at korupsyon. Marami ang nagsasabi na ang mga pahayag na ito ay direktang patama kay Pangulong Marcos Jr. na may mga kritiko rin pagdating sa kanyang pamamahala. Samantala, si Jonathan Morales naman ay tila ibinigay ngaraw ang kanyang buhay para sa bayan matapos itong i-expose ang lahat ng katiwalian na kanyang nalalaman na ayon sa kanya ay ginagawa umano ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Talagang hinangaan nga ng taong bayan ang dedikasyon ni Jonathan Morales na tumayo para sa katotohanan at i-expose ang mga maling gawain ng administrasyon. Well, ito nga ang balitang ating pagkatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Patusok guys! Nako! Akala nyo ho mga kababayan ko, wala na ho tayong kakampi sa Senado na mayagbol, subalit ito. Lumabas po ang ating hinihintay na ang kailangan lang ho natin dito ay suportahan. Mamaylin del Rosario, magandang tanghali ho sa inyo, Emeline Ibuna. Minsan ho ay nadismaya tayo sa taong ito, hindi lang minsan, lagi ho. Pero by this time, siguro this is the time na suportahan natin siya at palakasin pa natin ang kanyang loob. Alam ko naman ho, matapang ito. Mga una-una, dismayado tayo, sana ho, sa pagkakataong ito ay ma-appreciate natin siya at sana rin po bumawi siya. Senator Ronald Bato de la Rosa handa umano itaya ang kanyang buhay pati karira sa politika. Malaman lang ang katotohanang bangag si Dayunyor. Bangag! Bangag si Dayunyor. Gusto ko yan. Pastor Apollo Sigibuloy at SMNI ang tanging matapang maisog na mainstream media na nag-interview at nagpalabas sa isyong ito patungkol po sa Pangulong sinabihang bangag ni Tatay Digong. Ako ni Malo. Ayon po sa SMNI. Kasi mga kababayan ko, no, grabe daming mainstream media, nakakalungkot. Wala hong nag-interview dito kay Expedia agent Jonathan Morales. At ang tanging nag-interview ho dito mga kababayan ko ay ang SMNI lamang. Hello po, Ma'am Rosdan Kiting Garbel. Ano bang nangyari sa mga mainstream media? Mga prostitute? Wala na ho. Nasa na yung 24 oras. Hindi natutulog ang balita at pawang katotohanan ang binabalita. Animal, puro pala kasinungalingan. No? Sa Ravina and Family, magandang tanghali ho sa inyo. Samantala ho, itong may SMNI hindi ho natakot ipalabas ang isyong ito, laban ho ito sa bangag admin. Ito po mga kababayan ko ay diretsa na pong pinatamaan ang Marcos admin dito at diretsa na ho itong binangga ni Senator Bato. Dahil ang pinag-uusapan ho dito patungkol po kay Dayunyor at lalo na ho, naglabas po ng statement si Senator Bato na hindi piki ang dokumento na kumakalat sa social media at pinakalat ni Maharlika. Magandang tanghali po, Gold Magic Vine Mix Par, Ma'am Evelyn Bautista. Hito at nako, sinabi rin ho ni Senator Bato na itong dating boss ni Jonathan Morales na si Francia ay talagang
may itinatagong baho. Nako. At ito'y sinungaling. Nako, naman. Sabi ni Vicky's Vlogs Mainstream, hindi na maasahan yan, Bisdak. Hindi na humaasahan. Ang maasahan o natin is Iminay. Mantakin mo yung is Iminay. Sinuspindi kung saan-saan lang ho eh. At ang resulta, hindi nagpapatinag. Lumalaban ho pa rin. Oh. Mabelin Bautista, maraming salamat ho sa inyong pakulay. Ngayon, ako, at kausap ko po yung anak ni Senator Bato, kaibigan ko. Ang sabi niya ho sa akin, Bisdak, kilala mo si Daddy. Lahat daw ng sinasabi ng tatay niya sa interview ay walang halong daya. Interview sa SMNI kasi nakapanood din po pala sila sa atin dito kagabi. Sabi ko talagang sabi ko naman kung si Senator Bato lalaban para sa bayan, sasamahan namin siya. At sabi niya, ipagdasal daw natin si Senator Bato sa kanyang tinatahak ho ngayon. Oh. Ako, kumbinsido ako sa sinasabi ng anak ni Senator Bato kasi matagal ko na rin hong kaibigan iyan, yung panganay. No? Kaya, sige, laban tayo. Kaya magkakaroon ho tayo ng rally diyan sa Mi-7 to support Jonathan Morales Expedia. At suportahan din si Senator Bato. Ayan, para sa bayan. Sanipwersa ho tayo dyan. Sanipwersa ho tayo at bigyan po natin ng pagkakataon na mapakita ni Senator Bato ang kanyang side. Total, humingi naman ho sa atin ng dispensa si Senator Bato at siguro na-audit niya. Tiningnan niya ho kung ano po yung pagkukulang, kung ano yung mali. Baka hopefully sa susunod na hearing ay bigatan pa ni Senator Bato. Siguro magkaroon na ho ng lakas dito si Senator Bato, guys. Kasi nga wala namang kasing sumusuporta sa kanya na mga senador. Yung ibang senador, mantakin mo, 24 senador ho yan. Tanging si Bato lang po ang naglakas ng loob na magpatawag ng hearing. At siya lang talaga ang umupo sa hearing. Walang senador. Kaya siguro, next hearing, total, nagbigay naman marami naman pong sumuporta kay Senator Bato na mga political vlogger, mga personalidad, mga supporter ni Tatay Digong, at sama-sama po tayo dyan sa Senado. Mga kabisdak, nagkasabay nga lang ho ang hakbang maisog. Ako ho, sa Bisdak Pilipinas, mas minabuti ko pong pinili kasi hati-hati kami ngayon, hati-hati kami ngayon kasi sa Bayo, sa Mayo City, merong hakbang maisog at merong yung hearing, Mayo City. So hati-hati ho kami, mga political vlogger, mga DDS. Ako po pinili ko po ang sa Senado kasi ang usapin po sa Mayo City ay ebidensya para mapatunayang bangag si Dayunior. Ayan, Ito po yung pagkakataon nating maraming mga Pilipino na magkaisa. Huwag na po natin ito pakawalan kasi meron pong tumayong senador para mapag-usapan po ito. Meron pong senador na hindi takot at ngayon ayon nga sa kanya, handa niya po itaya ang kanyang buhay, pati karera sa politika. So meron na, suportahan na lang natin. At na tayo, all out tayo. Ako nananawagan sa lahat ng mga Duterte diehard supporters, sa mga Pilipinong sawa na sa Marcos admin, sa mga Pilipinong naniniwala sa pakikipaglaban natin ng mga political vlogger, hakbang maisog, Tatay Digong, mga Duterte. Samahan niyo po kami dito sa Metro Manila. Kita-kits po tayo dyan.
sa Mayo City. Isang malaking pagtitipon ho ito para tuldukan na ang kabangagan ng administrasyong ito. Kaya naman ho, pakinggan po muna natin si Senator Bato. Ito ho, mga kabisdak. Iniisa-isa ni Senator Ronald De La Rosa ang mga nakita niyang red flag sa investigasyon ng kanyang komite sa mga nag-leak na dokumento ng PIDEA patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. MJ Mondihar sa report. Nagumpisa na ang bakbakan sa Senado sa issue kung totoo bang gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Nagmula ang tanong ng publiko matapos mag-viral sa social media ang ilang PIDEA documents na nagsasabing naging target noon ng isang anti-drug operation si Noy Senador at ngayon Presidente Marcos. At dahil siya ang pumirma sa pre-operations report, napilitang lumitaw sa Senate investigation si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Narindigan si Morales na totoo ang operasyon at siya ang tumipa ng pre-ops. Batay sa salaysay ng isang confidential informant na itinuturo si Marcos at ang artistang si Maricel Soriano na umunay gumagamit ng white powdery substance. Pinabulaan na ng PIDEA ang mga dokumento at iginiit na wala ito sa kanilang database. Pero ayon kay Agent Morales, hindi natuloy ang operasyon laban kay Marcos at iba pang mga kasabwat kaya hindi ito napasok sa Plans and Operations Reports Management Information System o PORMIS ng PIDEA. Nauna ng pinag-ingat ng PIDEA ang publiko sa paglaganap ng mga peking dokumento gamit ang Artificial Intelligence o AI. Subalit para sa chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi AI-generated ang mga kumalat na dokumento. Sang-ayon rin dito ang isang political strategist. Sasabihin ko talaga, nakakonclude ako right away na totoo itong papel na ito, nangyari ito. Dahil aside from the claim of Morales na siya ang gumawa ng papel na yan, siya ang pumirma, signature niya yun, at lahat ng mga vehicles na nakalagay doon sa pre-operation report ay inamin na rin ng PIDEA na organic vehicle nila yung mga sasakyan na yan at sasakyan ng team leader personal vehicle ng team leader ni Morales. So, klaro kayo, aside from that, nakita ko na kung claim nila na AI generated or gawa lang sa computer yung papel na yan, I would disagree because nakita ko yung subcopy na yon kung may nakalagay doon na tatak na confidential, no? May marking sa confidential, nakita ko doon sa letter C at saka sa letter A, yung markings ng butas ng panser, yung magbutas ka ng panser para ipasok mo sa passenger yung dokumento, yung papel, may mga butas may mga butas, ibig sabihin old files ito. Somebody is keeping these old files. The number one question sa isip ng mga... Teka lang, bago si Malutikia, dito pa lang ho, delikado na dito si Bato sa sinabi niya Talagang mainit na dito si Kukak sa kanya. No? At talagang pag-iinitan na dito ng husto si Bato kasi meron na siyang conclusion Sabi ni Senator Bato, ako talaga meron na akong conclusion na yung ebidensya na kumakalat sa social media ay talagang legit, totoo ito, hindi piki. Dito pa lang, sumakit na ulo ni Kukak dito No? Kasi unang-una, itinanggi ho yan ng PIDEA ni Bangag Itinanggi ho nila. Nung unang labas yan, sabi AI. Pero ito, si Senator Bato, hindi naniwalang AI, ha? Itnaw Gawa, salamat po sa pakulay. Nagtatanong po sa akin, saan ba sa Mi-7 yung rally? Sa harap po ng Senado. Tayo po magkita-kita dyan. Maaga pa lang, nandun na tayo. Alas 9, alas 7, nandun na tayo. Ako dito pa lang kumbinsido ako sa mga birada ni Bato. Talagang babanggain niya ng tuluyan itong si Dayunyor at hindi magpa-influensya. Dito pa lang, sinarado na ho niya yung kanyang pintuan. Totoo ito. At hindi ako naniniwala dito sa mga PIDEA na to na pike, lalo na si Lasso, yung dokumento. Dito pa lang, hinabi na ho niya, totoo. Okay, tuloy nga ho natin mga kabista ko. Tao, totoo ba yung dokumento? Oo.
Ikaw ba gumawa ng dokumento? Oo. Ikaw ba pumirma nito? Pirma mo ba ito? Oo. Ano po ba naman ho ang kailangan natin to establish facts? Duda rin si De La Rosa sa testimonya ng immediate boss ni Morales sa Intelligence and Investigation Service noon o ISS na si Director Martin Francia. Sabi kasi ni Morales, nag-usap sila ni Francia bago ang Senate hearing, bagay na itinatanggi naman ng dating hepe ng ISS. Tinanong ko kahapon, ay lumalabas na may tinatago itong tao na ito at ito ay ma-discover natin ngayon kung lalabas yung inibitahan natin na isa pang former PDEA employee. Tingnan mo ha. Okay. Pati si Francia ay hindi pinaniwalaan ni Bato at merong tinatagong kababalaghan. Okay ha. So dito guys, ang nakikita ko si Bato, very consistent po yung kanyang interview na merong kasinungalingan itong mga PDEA. May ginagawang kababalaghan at ang pakay nila ay pagkaisahan po si Morales. O ito mga kababayan ko, kayo tayo mga Duterte diehard supporters, naintindihan ko kayo kasi nung una talagang dismayado naman tayo kay Senator Bato. Pero dito guys, kailangan natin magkaisa lahat. Kasi ang pinag-uusapan dito, ebidensya no, labang kay Da Junior na magpapatunay na bangag. Pag ito, napatunayan po sa susunod na hearing, ay dito pa lang, masasabi na natin napatunayan na si Da Junior ay bangag. Dahil ang sabi ni Bato dyan hindi piki Kumbinsido ako dyan. Dito pa lang kumbinsido na tayo na bangag si Da Junior kahit hindi na hair follicle test, no? Ito, nagkakaroon lang ito ng ingay. Mas maganda yung ginawa ni Senator Bato. Nagkakaroon ng ingay na pag-usapan ng proper forum diyan sa Senado. Dahil buong mundo nakatutok ho dito. Lahat siguro ng mga bansa, no, mga bansa, Amerika, China, lahat ng mga kaibigan siguro ng Pilipinas, mga leader, ay nakatutok ho dito sa investigasyon ni Senator Bato sa Senado. Kasi nga, mantakin nyo, presidente ng Pilipinas, bangag, humihitit, sumusupsop, alangan naman itong mga karatig bansa ho natin, mga leader ng ating bansa, ay makipag-usap sila dito sa presidente ng Republika ng Pilipinas na may issue sa pulburon. Lalo na ho yung mga istriktong bansa pagdating sa pulburon, ay nako, nakatutok sila dito. This is the time na malaman ng sambay ng Pilipino kung ano ang pagkatao ni Da Junior. Ito na ho yun. Na kailangan ho natin sumuporta dito kay Bato. Buwis buhay talaga ho ito. No? Buwis buhay talaga. Kasi kung tutuusin, wala namang mangyayari sa ingay-ingay natin, guys. Ito kahit sandamakmak yan, na ebidensya, ilabas ni Maharlika at ilabas ni Morales ang damakmak na interview, pakalat, magtitrending sa social media, patungkol sa pulburon ni Da Junior, ay, putya, kung walang mag-imbestiga, walang mangyayari dyan. Gets nyo? Walang mangyayari. Kung hindi yung papansinin, walang mangyayari. So ngayon, pasalamat tayo, pinansin ni Bato. Kahit hindi tayo kumbinsido nung unang hearing niya, pero ito sa mga interview niya, nakita ho natin na gusto niya talaga ang katotohanan. At pasalamat ho tayo na sa proper forum po ito. At nag-umpisa na ang ating hinihintay at ating hiling na magkaroon ng investigasyon. Ito ho yun. Ito yung hinahanap natin. Kaya ako sa akin, guys, pare-pareho tayo dismayado. Pero sa pagkakataong ito, kailangan po muna natin suportahan si Bato at kailangan po natin palakasin ang kanyang loob. Kasi kung madismaya ho ito, aatras si Bato dahil walang sumuporta, imbis na suportahan, binatikos pa, ay putsa, di ganaan si Bato dyan. Parang
Lumalabas, puta, wala akong kakampi. Ako na nga lang ho yung isang senador na nagpangahas na mag-imbestiga at umupo dito. Masilang issue, tatamaan dito si Da Junior. Presidente ng Pilipinas, kinampanya ko pa ito. Tapos ngayon, babatikusin pa ako. Titirahin pa ako ng huhusgahan pa ako. Paano na lang? Ititigil ko na lang ito. Yan yung punto ko dyan, mga kaibigan ko. Intindihin natin yung sitwasyon ni Bato kasi mahirap po yan eh. Oo, aminado tayo, dismayado tayo. Dismayado naman talaga ako, dismayado naman talaga ako. At aminado naman din si Bato na dismayado ang sabi ng Pilipino, kaya nga humingi siya ng pasensya. No? At sabi naman niya, hindi, inarang nga ni Subiri, inarang ni Jinggoy, pero pagpatuloy niya ito. Kita nyo, wala pong umupo sa tabi niya kasi walang mga senador na gustong pag-usapan itong PDEA leaks na ang tinutukoy po dito ay yung presidente ng Republika ng Pilipinas na sinasabihan ni Tatay Digong na bangag noon, bangag pa rin ngayon. Ayan. Palakasin na lang ho natin. Palakasin natin yung loob ni Jonathan. Suportahan natin si Jonathan. Suportahan din natin si Senator Bato kasi wala po tayong susuportahan na Jonathan at Maharlika kung walang Senator Bato na magkaroon ng hearing. Tandaan nyo ho yan. Sabi ko nga kahit sa damakmak na nayaw-yaw natin dyan, ebidensya ilalatag ni Maharlika, kung walang umaksyon na tamang tao, puta, wala hong mapag-usapan yan. Wala hong pag-usapan. Hindi mapag-usapan po ang patungkol sa pagiging bangag ni Da Junior. O tingnan mo ha, sino ba ngayon ang nagagalit kay Senator Bato? Ang nagagalit ngayon ng tudo kay Senator Bato, itong mga supporters ni Bangag, andito pakalat-kalat eh. Kasi hindi nila ini-expect, mga kababayan ko, na si Bato ay magpatawag ng hearing at ganito ang timpla ni Senator Bato. Hindi nila in-expect doon. Wala silang inisip na ganun. Magulat na lang ho sila na meron palang nilulutong hearing si Senator Bato. Oh. Tinitira si Bato ngayon. Ang purpose yan, ipahinto yung hearing. So ngayon, kung tayo po na gusto magkaroon ng hearing, kung babatikos tayo kay Bato, putya, kawawa naman si Bato. Talagang mapahinto yun. Kailangan na ho natin ngayon ipaglaban itong tatlo. Magiging bayani ho itong tatlo sa atin, mga kababayan ko eh. Senator Bato, Maharlika, at itong si Jojo Morales. Magiging bayani yung tatlo. Kasi walang kwenta yung nilabas ni Maharlika at walang kwenta yung interview ni Morales kung wala si Bato. Ito yan. Kasama talaga yung tatlo. Kaya intindihin muna natin ngayon si Senator Bato. Palakasin natin ang kanyang loob. Kasi ako nga nasasaktan din naman rin ako kasi siyempre kaibigan ko rin yung anak niya, no? Bumabatikos naman ako kay Bato. Sabi ko, bumabatikos ako kay Senator. Yung nakikita ko, apektado sila lahat na imbis daw, suportahan na lang natin itong si Senator Bato kasi siya lang po ang naglakas ng loob na nag-umpisa. Tingnan mo, ganito ha. Sabi nga sa akin alam mo, Bisdak, yung ibang senador dyan, magsilabasan lang yan Kung sa tingin nila, tagilid na si Da Junior. Magsilabasan talaga yan. Pero ngayon, na umpisa, napakahirap ng umpisa, tahimik ang mga loko. Tahimik ang mga loko. Hinayaan lang nila si Bato. Maniwala kayo sa akin, no? Pag matapos na ito, medyo tatagilid na yung bangka ni Da Junior, puta, magsilabasan ng mga animal. Oh. Yan ang nakikita ko dyan. Kasi wala na tapos na yung hirap Puro sarap na lang. Kaya ako, ipagdasal ho natin. Ipagdasal po natin si Senator Bato, lakasan pa niyan loob. Kasi ito, buhay na pinag-usapan Tuloy. May nanumpa namang 8 taga-PDEA sa pagdinig at pinabulaanan ang sinasabing report ni Morales laban sa Pangulo. Pero nang tanungin kung naroon ba sila sa PDEA nang kausapin ni Morales ang kanyang confidential informant, ay wala raw doon ang 8. Nandoon ba kayo sa insidente na yun? Sabi nila, lahat sila, 8. Wala, sir. Wala kami, hindi kami nandoon, sir, dahil
Sabado yun. So, anong implication ngayon yung denial ninyo dito sa paano kayo nakapag-deny? Wala pala kayo doon sa PDEA nung panahon na yun. Di ba? Tingnan mo. Tuloy natin. Yung araw na yun. Bakit kayo nagdi-deny na hindi nangyari yun? So, yun palang questionable na yung kanilang in-execute na affidavit. Okay, palakpakan natin dyan si Senator Bato. At least, hindi ho naniniwala si Senator Bato, 8 pidiyang mga bugok. Hindi naniniwala si Senator Bato sa 8 pidiyang mga bugok na nilaglag si Morales. Ulol kayo. Palakpakan natin si Senator Bato. Ayan ha, tingnan nyo ha. Wala. Hindi na kumbinsi si Senator Bato. So, ibig sabihin, verdict ni Senator Bato dyan, mga sinungaling ang mga animal. Naku. Ito na, lamang-lamang tayo dito ha. Lamang tayo dito mga kabisdak. Lamang tayo dito ha. Lamang tayo dito. Kaya tuloy Senator Bato. Madali sabi mukhang nagkakaisa sila para takpan yung katotohanan niya sa sinasabi ni Mr. Morales. Most likely, sir. Most likely. Samantala, maraming netizens na nakulangan sa paghawak ni Senator De La Rosa sa hearing. Subalit nanindigan ng senador na bilang chairman ng komite, mananatili siyang impartial at pakikinggan ang lahat ng panig. Bagay na siyang pinakapaksa sa pagsasagawa ng pagdinig. Some people are out for blood, sir. Gusto nila kaagad na i-persecute to yung presidente agad-agad without the benefit of hearing. Hindi na maganda yung proseso natin kapag gano'n ang mangyari. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to get to the bottom of it, makuha natin yung katotohanan. Tatalakayin ulit sa Senado ang issue sa susunod na linggo. Ayan Para na. sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondeja, SM9 News. Puntos din po yan sa atin, sinabi ni Senator Bato. No. Na talagang pinagkakaisahan si Morales ng mga kasamahan niya noon. At wag daw tayo magiging atat na usigin agad ni Senator Bato si Junior. Pero darating tayo dan, Senator Bato. Tasin, good luck sa Sin. Ito, pati buhay ha. Pati buhay ay kayang ibibigay. Alam nyo, hindi biro itong pinasok ni Senator Bato. Gulo ito. Gulo sa buhay niya. Kasi magugulo ang Marcos admin at pamilyang Marcos. Ang punto natin dito, teka lang. Ano ho, ang kahinatnan ng maraming Pilipino kung sakali hindi magtagumpay si Senator Bato dito. Kaya ako, palakasin na lang natin ang loob ni Senator Bato. Kasi, in fairness, siya lang naman ngayon ang may lakas ng loob talaga sa lahat ng senador. Banggitin nyo lahat ng mga senador, 24. Wala namang nagpa-interview ngayon na senador na okay yung ginawa ni Bato, suportahan ko yan. Wala. Wala naman. Ngayon, ay ito na si Bato, pumapil na. Tandaan nyo po, si Senator Bato at si Inday Sara, matalik na magkaibigan yan. Sabi ni Ma'am Gracia de Galvipi, Inday Sara, sana ikaw bahala. Bahala ka na para sa bayan, open na mata mo. Alam nyo po mga kadidiis, no? Si Inday Sara, matagal na pong bukas yan. Sa tingin nyo ba, si Senator Bato, magdadakdak yan kung hindi alam ni Inday Sara ang nangyayari sa bayan? At hindi naman kasi po pwede na magiging si Inday, parang bastos masyado, na sasali dito. Chillax tayo. Tayo ang bahala. Gagalaw tayo. Na alam natin ito yung tama. Ngayon ho, umingay na si Senator Bato. Huwag na natin ito pakawalan.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!